Mayong gabi sa tanan ug sa padayon natong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ang atong pagatun-an karon ay din sa 1 Peter chapter 1 verses 10 to 16. Unang Pedro chapter 1 verses 10 to 16, kung saan gipakita dinhi sa atong Ginoong Dios ang kaluwasan nga iyang gihatag sa sangkatawhan. O salamat sa Ginoo karong gabi una nga padayon na usab kita magatuon sa pulong sa Ginoo. Pagabasahon ko ang 1 Peter chapter 1 verses 10 to 16. Matod pa din sa verse 10 ng chapter 1 ng unang Pedro. Kini nga kaluwasan gisusi pag-ayo sa mga propeta kaniadto. Sila mao ang nagtagna bahin niini nga grasya sa Dios kanato. Gipahibalo na silang daan sa Espiritu ni Kristo nga anaa diha kanila nga mag-anto siya o pagkahuman ni ana pasidunggan siya. Busa ang mga propeta kaniadto from the Old Testament nagpadayon sa ilang pagsusi kung kanusa og sa unsa nga pamaagi kini mahitabo. Verse 12, gipahibalo usab sila sa Dios nga ang ilang gipanulti dili alang sa ilang kaayuhan kung dili alang kanato, o karon ang ilang mga panagna nadungog na ninyo gikan sa mga nagasangyaw sa maayong balita. Nagsulti sila kaninyo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga gipadala kanila gikan sa langit, ug bisan ang mga anghel gusto nga makasabot niining maayong balita nga gisulti kaninyo. Verse 13, busa pangandam kamo kanunay sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Pagmalig-on kamo ug salig sa hingpit nga madawat ninyo ang panalangin nga ihatag kaninyo inigabot na ni Kristo Jesus. Isip mga matinumanong mga anak sa Dios, ayaw kamo pagpadala sa daotan nga mga tinguha nga nagagahom kaninyo sa wala pa kamo makaila sa Dios. 15. Balaan ang Dios nga nagtawag kaninyo busa angay usab nga magpakabalaan kamo. Kay nagingon ang Dios sa kasulatan, magpakabalaan kamo tungod kay ako balaan. Si Lord ang manalangin sa pagkabasa sa iyang written word. So ang gihisgutan din sa 1 Peter chapter 1 verses 10 to 16 ay mahitungod sa kaluwasan nga gihatag sa atong Ginoong Dios through Jesus Christ in the cross of Calvary, na kung saan bisan sa Old Testament pa kini ay giandam na niya ang iyang mga propeta, pero ang iyang mga propeta matod pa sa atong gibasa wala pa sila makasabot. Even ang mga angels ay gustong makasabot pero wala kini ipadayag nga misteryo sa atong Ginoong Dios kanila, kay para man kini kanatos dinhi sa New Testament. So kung anong tanawon ang salvation that most Christian presented to their friends, neighbors, loved ones, etc. o uban pa, ay usahay and most of the time misunderstood and even wala gid masabti ang ilang presentation. Ngano man, most of the time it is because to the presente himself, sa Kristohanon nga nagapadayag niini. Kay importante kaayo ang usa ka tawo nga nagpadayag sa iyang gustong ipadayag, na unang-una masinapian niya kini sa iyang pagkatao. So kung ang iyang gipadayag ay sukuhi sa nakita sa iyang pagkatao, murag dili gid katuohan mo nang ma-misunderstood sa mga tao nga gipadaygan niini. So ang salvation is too broad in its aspect, but salvation in 1 Peter chapter 1 verse 10 is specifically spiritual because the context mo manigingon sa context. Halimbawa sa 1 Peter chapter 1 verses 3 to 5, kung saan mao ang context niini, matod pa din sa verse 3 ng 1 Peter chapter 1, daygon ta ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo
Tungod sa iyang dako nga kaluoy kanato, natawo kita pag-usab pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo. Na born again daw, natawo kita pag-usab. Paano kita natawo pag-usab? Tungod pinaagi sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Kristo 3 days after sa iyang kamatayon. Verse 4. Mao kini ang nagahatag kanato og dakong paglaom nga may gitagana ang Dios kanato nga inheritance panulondon sa binisaya, lawom nga binisaya. Verse 5. Og pinaagi sa inyong pagtuo, pinaagi sa pagtuo sa usa ka Kristohanon, panalipdan kamo sa gahom sa Dios samtang naghulat kamo sa kaluwasan nga giandam ng daan sa Dios nga ipadayag sa katapusang mga adlaw. So unsa man ning kaluwasan? Mao kini ang kaluwasan nga giandam na daan sa atong Ginoong Kristo, completely madawat sa usa ka Kristohanon as a reward sa iyang pagtuo didto na gayud sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo in His second coming. So, daghang mga passages sa Bible nga nag-promise sa mahitungod sa kaluwasan nga gihatag sa Dios. Halimbawa, kung ang usa ka Kristohanon ay anaa sa mga pagsulay, anaa sa mga problema, nagsaan ang atong Ginoong Dios nga motawag lang sa iya kay tabangan gyud niya. Matod pa sa Psalms 50 verse 15, Psalms 50 verse 15 o Salmo. And call upon me in the day of trouble. So kinsay nag-istorya niini ang atong Ginoong Dios. Mutawag lang daw kaniya, call unto me in the day of trouble. I will deliver you and you will honor me. So matod pa niya, mutawag ang usa ka tawo nga problemado o ang Ginoong Dios daw ngadto sa Ginoong Dios o siya daw nga Ginoong Dios iyang pagaluwason. I will deliver you. Pagkahuman na wala matapos kung dili matud pa sa Ginoo, and you will honor me. So ang iyang niluwas, ang iyang giluwas, ang iyang gitabangan, pasidunggan sa niya ang atong Ginoong Dios. Sa simpleng pagpasidungog sa atong Ginoong Dios nga buhaton sa usa ka tawo ay pagsubmitar sa iyang written word, pagpasalamat, pagsubmita sa day by day sa written word of God. But there are also passages in the scripture that God will let His children experience troubles in order to taste their faith in the Lord. Nga para masulayan ang iyang pagtuo, kung tunay bagi nga pagtuo, dili tuo lang, mudaan siya sa mga trials, sa mga pagsubok nga itugot sa Ginoo para masulayan kung tinud-anay ba siya nga mituo sa atong Ginoong Dios. Halimbawa, sa 1 Peter chapter 1 verses 6 to 7, matod pa dinhi, in this you rejoice, do now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials. Nagasubok ka mo tungod sa nagkalaing-laing mga pagsulay, so that the tested genuineness of your faith. So ang testing daw, pag-testing sa kung kiti real bagid ang pagtuo sa usa ka Kristohanon, more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. So kung ang usa ka Kristohanon tinuod nga siya ay Kristohanon, bisag anaa siya sa kalisdanan, dili siya mobiya sa pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Kung dili mas mukapit pa siya, mas mulig-on pa siya. Dahil matod pa din nga ang gold gani daw nga mawala, ang gold ay mawala lang kini, ay pagatistingon man sa kalayo para makita gayud kung tinuod ba kini nga gold. Unsa pa kaha ang pagtuo sa usa ka Kristohanon nga tistingon sa atong Ginoong Dios kung kini ay mo pasa sa testing sa atong Ginoong Dios ang atong pagtuo, mo resulta kini daw sa praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Siya mismo ay makadawat sa reward sa panahon ang atong Ginoong Kristo mobalik na nining kalibutan na in His second coming.
The central reason why the Lord Jesus Christ became human nang nganong nagpakatao ang atong Ginoong Kristo ay para luwason ang mga tao nga makasasala. So matod pa sa pulong sa Ginoo, ang tanang katawhan ay nakasala sa atong Ginoong Dios. So tanang katawhan ay dapat luwason sa atong Ginoong Dios. The central reason why the Lord Jesus Christ became human is to save the sinners from hell and to be with Him in heaven. If they pass the requirements, kung sila ay papasa sa requirements nga gihatag sa atong Ginoong Dios. Muna nga ang atong kaluwasan nga dawat nato sa atong Ginoong Dios, pinaagi sa atong pagtuo nga libre, pero pagkatapos ni ana ay bayaran nato ni siya mo resulta kini sa maayong mga binuhatan, maayong batasan o binuhatan. Muna ang atong kaluwasan. Matod pa sa Hebrew chapter 2 verse 14, ug tungod kay ang gitawag niya nga mga anak sa Dios, mga tao nga may lawas ug dugo, si Jesus mismo nagpakatao usab aron ihalad ang iyang kaugalingon alang kanila, kay pinaagi sa iyang kamatayon mapildi niya si Satanas nga mao ang gigikanan sa kamatayon sa mga tao. Kung paano ang mga tao nga luwason sa atong Ginoong Kristo ay tao, physically tao, si Jesus Christ ay nagpakatao sama kanila. Para sa kamatayon daw ni Jesus Christ ay mapildi niya si Satanas nga mao ang gigikanan sa kamatayon. So dili pwedeng silutan sa atong Ginoong Dios diretso si Satanas samtang wala pa matao si Jesus Christ, tinuod nga tao pero wala makasala sa samtang nagkinabuhi siya nining kalibutan o wala na rason kung anong dili masilutan ng yawa dahil dunay usa ka tawo nga wala makasala nga milampos na hangtod siya namatay nga walay kasalanan og si Jesus Christ na. Jesus Christ died on the cross so that we will live with Him. Kung ang usa ka tawo mutuo lamang munang requirements, mutuo sa atong Ginoong Kristo o sa iyang pagtuo sa atong Ginoong Kristo, makita ang transformation. Maayo na siyang batasan, maayo na siyang binuhatan, kay nakipag-isa naman siya sa atong Ginoong Kristo. Matod pa sa Colossians chapter 2 verses 13 to 14, Colossians chapter 2 verses 13 to 14, kaniadto kamong mga dili Hudiyo, so mga Gentiles. Ang dili Hudiyo sa kapanahonan sa atong Ginoong Kristo ay mao ni ang mga Gentiles, mga nationality nga dili Hudiyo. Kaniadto kamong mga dili Hudiyo patay atubangan sa Dios. So patay daw atubangan sa Dios. Ibig sabihin walay kinabuhi o basta patay, walay kinabuhi. Kanya ito kamong mga dili Hudyo patay atubangan sa Dios tungod sa inyong makasasala nga kinabuhi. So normal ang usa ka tawo nga wala pa sa atong Ginoong Kristo, wala mutuo sa atong Ginoong Kristo ay unsang gingon dinhi makasasala nga kinabuhi. Apan karon gihatagan ka mo kinabuhi sa Dios uban ni Kristo, gipasaylo niya ang tanan natong mga sala. Matod pa ni Apostol Paul. Apil si Apostol Paul, the human writer of the Colossians or the epistles of Colossians, nga gisulat niya sa mga Kristohanon sa Colossae or Colossas. Gipasaylo niya ang tanan natong mga sala. May tulubagon unta kita sa Dios tungod kay wala nato matuman ang iyang mga kasuguan. Apan pinaagi sa pagpalansang ni Kristo sa krus, gipapas sa Dios ang listahan sa atong mga sala o karon dili na kita silutan. Kinsa ang dili silutan? Kadtong mga tao nga nakipag-isa sa atong Ginoong Kristo. Matod pa mismo gihapon ni Apostol Paul sa mga Kristohanon sa Roma, Romans chapter 8 verse 1, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus.
kadtong mga tao nga nakapag-isa sa atong Ginoong Kristo, pinaagi sa ilang pagtuo sa atong Ginoong Kristo, wala na sa ilalom ng condemnation. Nakalatas na sila tungod sa ilang pagtuo sa atong Ginoong Kristo. So, unsa ba ang nature sa kaluwasan nga giandam sa atong Ginoong Dios sa matag tawo nga mituo sa atong Ginoong Kristo before the foundation of the world, or before sa Old Testament? Unang-una, it is spiritual. Spiritual ni nga kaluwasan. Muni ang main yun. Ang kaluwasan siguro sa physical nga kung masakit ang usa ka tawo, dunay kaayuhan. Financial, di na kay siya maglisod. Kaluwasan sa financial, di na kay siya financially maglisod. Ay kuha na lang na kanang sanga na lang na bunga na lang na. Pero ang main yun nagihatag sa atong Ginoong Dios mao ang kaluwasan sa atong espiritual nga kinabuhi. Gani nag-ingon ang atong Ginoong Kristo nga unsa may mahimo sa usa ka tawo, maangkon man niya ang tibuok kalibutan. So ibig sabihin nga naa sa iyang tanan, maangkon niya ang tibuok kalibutan, ngunit mawala naman kaniya ang iyang kinabuhi, wala kay mahimo. Kinabuhing physical o kinabuhing eternal life, wala kay siya mahimo, kay wala yung makapalit sa iyang kinabuhi. So muna nga, spiritual ang main nga gipakamatyan sa atong Ginoong Kristo sa matag tawo. Mao na nga sa 1 Peter chapter 1 verse 10 mao ning gingon, kini nga kaluwasan gisusi pag-ayo sa mga propeta kaniadto, prophets of God in the Old Testament. Sila ay nagsusi niini, nagpakisayon. Sila mao ang nagtagna bahin niini nga grasya sa Dios kanato. So ang ilang gitagna ay para sa New Testament Christians, para sa mga Kristohanon sa New Testaments. Munang the prophets search intently with greatest care mahitungod niini nga kaluwasan. In their curiosity perhaps, want to know exactly what manner of salvation God will give to humanity. Ngunit wala kini i-explain sa atong Ginoong Dios from the Old Testament dito sa Old Testament. Dinhi na sa New Testament niya, gipakita pinaagi sa iyang mga apostolis, pinaagi sa iyang mga apostles. They try to know the time and the aspect of its realization. 1 Peter chapter 1 verse 11, gipahibalo na silang daan sa Espiritu ni Kristo nga anaa diha kanila, nga mag-anto siya og pagkahuman niya na pasidunggan siya. Sa Old Testament makita nato din dahil muning giingon sa atong gibasa karon nga anaa na ang Espiritu ni Jesus Christ bisag wala pa siya nagpakatao. Dahil nagpakatao ang atong Ginoong Kristo dinhi na sa New Testament. Sa iyang pagpakatao nahati ang time sa kalibutan. Sa wala pa siya nga tao, mao na ang BC, before Christ, wala pa siya magpakatao. Sa pagpakatao na niya, mao nang idi, dili after date, kundi Anno Domini, the year of the Lord. Ang after date ay after 33 years old na si Jesus Christ, dahil namatay siya sa Calvario, around 33 years old na siya. Munang ang ED ay dili after date, kung dili Anno Domini sa Latin, nga ibig sabihin sa English ay the day of the Lord. Today is John 12, Independence Day. Today is John 12, 2025, the day of the Lord, Anno Domini. So muna nga, the prophets of old is just similar. Munang busa ang mga propeta kaniadto nagpadayon sa ilang pagsusi kung kanusa ug sa unsa nga pamaagi kini mahitabo. Mga maritisam ni mga propeta sa una. Gusto ginila mahibalaan, mamaritis ang anong klaseng kaluwasan ang buhaton sa atong Ginoong Kristo, kanus-an ni mahitabo, kay gusto nilang mas hayod lang. Munang the prophets of old is just similar of the apostles in the New Testament in their curiosity. Bisag ang mga apostles sa New Testament, mga maritis gapon ni sila. Matod pa sa Acts chapter 1 verses 6 to 8, muning gingon sa pulong sa Ginoo through Apostle Luke, Dr. Lucas, chapter 1 verse 6, usa niya nakahigayon
This is panahon sa resurrection ni Jesus Christ. Wala pa siya nagsaka ngadto sa langit dahil 40 years gikan sa iyang pagkabanhaw, nagsuroy-suroy siya sa kalibutan, nagtudlo siya sa iyang mga apostles, sa iyang mga disciples about the kingdom of God. Then after 40 days, pag-abot sa 40 days gikan sa iyang pagkabanhaw, ay na siya mikayab ngadto sa langit kung saan nagalingkod sa tuo sa Amahan. So, verse 6 ng Acts chapter 1, usa niya nakahigayon samtang nagtigom kinsaning sila ang mga apostles. 12 apostles. Gipangutana nila si Jesus, Ginoo, mauna ba kini ang panahon nga ipatindog mo pagbalik ang gingharian sa Israel dahil ang ilang tanaw kay Jesus Christ, ang Christ, ang ilang mangluluwas nga physically ang kingdom sa Israel of old sa kay David, kay Solomon, great na kingdom ay physically i-restore na sa atong Ginoong Kristo. Muna ang ilang pangutana sa verse 6. Ginoo, mauna ba kini ang panahon nga ipatindog mo pagbalik ang gingharian sa Israel? Mitubag si Jesus, wala itugot sa Amahan nga mahibaluan ninyo kung kanus ang mahitabo ang mga butang nga iyang gitakda. So, dili kalooban sa atong Ginoong Dios, sa Dios Amahan nga ipahibalo kini sa mga apostles. Verse 8. Apan sa pag-abot sa Espiritu Santo, dahil ang atong Ginoong Kristo wala pa mo kayab sa langit, so wala pa mo abot ang Espiritu Santo. Sa iyang pagkayab sa langit ay mibaba ang Espiritu Santo. Apan sa pag-abot sa Espiritu Santo kaninyo hatagan niya kamo og gahom, power. Unya ipanugilon ninyo ang mahitungod kanako. So unsa kini nga gahom? Gahom of boldness nga ihatag sa mga Kristohanon. Boldness to share Jesus Christ to others. Dili kini gahom nga unsa pa diha mukaon og kalayo ang usa ka Kristohanon, mutambling-tambling ang usa ka Kristohanon nga gahom, kung dili gahom sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Dili mahadlok ang usa ka Kristohanon sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, pag-share sa Word of God bisag kinsa ka klase nga tawo. Unya ipanugilon ninyo ang mahitungod kanako, unsa ipanugilon sa mga Kristohanon about Jesus Christ, ang iyang pagka-Dios, ang iyang pagka-Savior, og uban pa. Ang iyang pagkatawo, ang iyang batasan nga dapat ma-adapt sa usa ka Kristohanon. Ipanugilon ninyo ang mahitungod kanako dinhi sa Jerusalem, sa tibuok probinsya sa Judea, og Samaria, og sa tibuok nga kalibutan. So dili lamang sa Jerusalem, sa Middle East, kung dili sa tibuok kalibutan, og kita nga mga tinuod nga Kristohanon ang resulta ni ana. Naabot kita bisag layo kita kaayo sa Middle East, sa Israel. Naabot kita tungod sa mga tawo nga nauna kanato nga mituo sa atong Ginoong Kristo. Og mauna ang mandate sa atong Ginoong Kristo sa Matthew chapter 28 verses 19 to 20, nga ang tanang mga Kristohanon i-disciple niya nato nga mga Kristohanon ang tanang mga tao sa tibuok kalibutan para mutuo sa atong Ginoong Kristo, musunod sa iyang kagustuhan. Walay exempted, tanan mauna ang ebanghelyo, evangelion, kung saan ang pagtuo sa katao nga ang maayong balita dapat gid iyang isangyaw dahil mauni ang sugo sa Ginoo para mahibalaan sa tanang tao ang gibuhat sa atong Ginoong Kristo nga kaluwasan nga para kaniya pinaagi sa iyang pagtuo, madawatan niya kini nga grasya nga gikan sa Ginoo. Evangelion, evangelism, good news. 1 Peter chapter 1 verse 11 clearly tells that the Spirit of Christ is already there in the Old Testament, guiding and teaching the servants of God, which is similar to the work of the Holy Spirit in the New Testament. Gipahibalo na silang daan sa Espiritu ni Kristo nga ana diha kanila nga mag-anto siya. Ang atong Ginoong Kristo nga nagkatawang tao, mag-anto siya samtang pag nagpakatao siya nining kalibutan na hangtod nga siya ay mamatay
para magluwason ang tanang tao. Muna nga mag-anto siya o pagkahuman ni ana pasidunggan siya. Pasidunggan siya, magalingkod siya sa tuo sa amahan, sa gahom sa amahan. Busa ang mga propeta kaniadto nagpadayon sa ilang pagsusi kung kanusa o sa unsa nga pamaagi kini mahitabo. Matod pa sa John chapter 14 verse 26, apan kung makagikan na ako, makagikan ako, ang magdadasig kung siya ay musaka na sa langit, apan, matod pa ni Jesus Christ, apan kung makagikan na ako, ang magdadasig, kinsa ni ang magdadasig, ang banal na Espiritu, ang Holy Spirit. Ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan, puli kanako. Siya ang magtudlo kaninyo sa tanan nga mga butang, o magpahinomdom kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Muna nga ang trabaho sa Espiritu Santo ay mag-guide sa usa ka Kristohanon, mag-convict sa usa ka Kristohanon, even ang dili Kristohanon i-convict niya sa ilang kasalanan para mutuo sila sa atong Ginoong Hesukristo. Without the conviction of the Holy Spirit, there is no repentance of a sinner, dahil dili niya makita kung unsa ka maayo ang atong Ginoong Hesukristo, ug dili sa niya masabtan ang pulong sa Ginoo dahil dili niya makita ang kahayag sa written word of God. Mao na nga og magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. So ang tanan nga giingon sa atong Ginoong Hesukristo ay anaa na sa iyang written word nga anaa sa Bible. John chapter 16 verse 13 mao ning giingon, apan kung moabot na ang Espiritu Santo nga mao ang magtutudlo sa kamatuoran, unsa itudlo sa Holy Spirit, ang Word of God, ang truth. Matod pa ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. So, ang iyang gipanulti mao na ang kamatuoran, mao na ang truth. Magtudlo sa kamatuoran, tudloan niya kamo sa tanan nga kamatuoran. From the Old Testament down to the New Testament. Kung basahon sa usa ka tawo, labi na gyud sa mga Kristohanon ang iyang written word. Ang iyang gitudlo kanyo dili gikan kaniya kundi isulti lamang niya ang iyang nadungog. Isulti usab niya kaninyo kung unsa ang manghitabo sa umaabot. So ang Word of God ay ana-ana, gi-istorya niya ang mahitungod sa future nga panghitabo, sa second coming sa atong Ginoong Kristo, ang lugar nga giandam niya sa mga tao nga mituo kaniya, o ang result o ang fruit ng usa ka tawo mituo sa atong Ginoong Kristo, ang transformation sa iyang pagkatao. Maayo na siya batasan, dili na siya panglibaka, dili na masinahon, dili na bakakon. Maayo na gid siya, munang liwat na gid siya sa Ginoo. Dili man perfect, pero pag nagkasala siya, pag nagbinakaka na siya, pag nasina na siya, anaadayon ang conviction sa Espiritu Santo para mahayagan siya, makahinumdum siya sa Word of God, sa kagustuhan sa Ginoo, ug morepent siya sa iyang kasalanan, mobalik siya sa dalan sa Ginoo. Ang mga anghel, even the angels long to see the fulfillment of the salvation and its glorification that would follow. 1 Peter chapter 1 verse 12 sa atong text, sumatod pa dinhi, gipahibalo usab sila sa Dios nga ang ilang gipanulti dili alang sa ilang kaayuhan kundi dili alang kanato sa mga Kristohanon sa New Testament. O karon ang ilang mga panagna nadungog na ninyo gikan sa mga nagsangyaw sa maayong balita. So ang panagna sa mga propeta sa Old Testament, sa New Testament ay nasabtan na sa mga Kristohanon sa New Testament, pinaagi sa pagsangyaw daw sa maayong balita, the written word of God. Nagsulti sila kaninyo pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, nagipadala kanila gikan sa langit, o bisan ang mga anghel gusto nga makasabot ni ining maayong balita, nagisulti kaninyo. Even the angels didn't know kung unsa ang maayong balita nga ando na sa Old Testament. Mga propeta, ando na ang Espiritu Santo, anaa na sa Old Testament nga mao daw ang nag-guide, nagagahom sa mga propeta para niini nga mga panagna. Matod pa din
Nagsulti sila kaninyo pinagi sa gahom sa Espiritu Santo nga gipadala kanila gikan sa langit. So sa gingon ani mga propeta nga nagsulti og niubanan sa gahom sa Espiritu Santo. Og bisan ang mga anghel gusto na makasabot niining maayong balita nga gisulti kaninyo. This passage revealed that angels is not like God who are all-knowing. Ang atong Ginoong Dios lang yun ang all-knowing, wala na lain pa. Na mga belief sa laing reliyon nga pag namatay ang usa ka tawo mura na siya Ginoo kay nahibalaan na niya ang tanan, makaadto na siya bisag asa, baka kana ang Ginoong Dios lamang, ang atong Ginoong sa Kristo, ang Espiritu Santo lamang ang merong kakayahan ni ana nga mga butang. Ang iyang mga binuhat walang kakayahan. Una nga pag namatay ang usa ka tawo, kung sa impierno siya, didto gid siya. Dili siya makagawas didto para manghadlok. Kung sa langit siya, sa langit gid siya. O dili siya makasuroy-suroy din sa kalibutan. Kay kung ang usa ka tawo nga maadto sa impierno, makasuroy-suroy pa din sa kalibutan, init kayo ang impierno dahil mo nang hulagway nga kalayo nga dili mapalong lake of fire. So kung makasuroy-suroy siya sa kalibutan, sayang ang impierno nga punishment sa mga tao nga mi-reject sa atong Ginoong Dios dahil walay pulos kay makagawas daay ang kalag nga pagaprisuhon sa Ginoo ni anang lugara. Sa Psalms 139 verses 1 to 4 mao ning gingon sa atong Ginoong Dios, mao ni ang gingon ni King David nga naga-human author ning I believe sa Psalms 139. Matod pa sa verse 1, O Ginoo, gisusi mo ako og nakaila ka gayud kanako. So ang Dios nakaila gayud sa matag tao. Nasayod ka sa tanan kong gibuhat, nasayod ka sa akong giuna-una bisag halayo ka. Even our thoughts, our motives ay nahibalaan sa Ginoo. Gisusi mo ako, nagtrabaho man o nagpahulay, nahibalo ka sa tanan kong buhaton. Bisan sa dili pa ako mosulti, o Ginoo, nasayod ka ng daan sa akong isulti. So, muna ang pagka-all-knowing sa atong Ginoong Dios. Bisag ang usa ka tawo wala pa mosulti pero alam na sa atong Ginoong Dios kung unsa ang atong isulti. Muna nga diha makita ang pagka-all-knowing sa atong Ginoong Dios. Omniscient, all-knowing. The value, unsa ba ang kahalagahan ng atong kaluwasan? Christ Himself died for us as a ransom. Muna nga libre ang kaluwasan nga gi-offer sa atong Ginoong Dios dahil grasya na siya. For it is by grace you have been saved through faith. Libre. Dahil mo nang gitrabaho sa atong Ginoong Kristo, pero dili barato ang atong kaluwasan dahil kini ay ang price nini ang kamatayon sa atong Ginoong Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. Nga grabe ang iyang kalisdanan in the way of the cross. Nga ang iyang singot mura dugo nga mitulog, gibangko iyang tagiliran o grabe nga kamatayon. Tungod kanimo og kanato. Matod pa sa 1 Peter 1:11, gipahibalo na silang daan sa Espiritu ni Kristo nga anadya kanila nga mag-anto si Jesus Christ og pagkahuman ni ana pasidunggan siya. Sa Matthew chapter 20 verse 28, matod pa dinhi, sama sa anak sa tao nga wala mo anhi aron alagaran kung dili sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang mga tao. Nganong daghang mga tao man? Dahil dili tanang mga tao maluwas sa atong Ginoong Kristo kay dili man sila mutuo sa atong daghan mang mga tao nga dili mutuo sa atong Ginoong Kristo. Pero kadtong mutuo sa atong Ginoong Kristo, mao kadto ang makadawat sa kaluwasan nga gibuhat sa atong Ginoong Dios through Jesus Christ sa kamatayon sa atong Ginoong Hesus. There were no good reasons why the Lord must die in our behalf. Wala yun. Ngano man, walay aran maayo sa atong pagkatao nga ngayon kitang pakamatian sa atong Ginoong Kristo. Dahil we are all sinners. Ang sinners ay kaaway sa atong Ginoong Diyos. Dahil sinners nga, pero tungod sa gugma sa atong Ginoong Kristo, tungod sa grasya sa atong Ginoong Diyos, gipakamatyan kita sa atong Ginoong Kristo. Matod pa sa Ephesians chapter 2 verses 1 to 3,
patay kamo kaniadto sa atubangan sa Dios tungod sa inyong mga kalapasan o kasalanan. Sa wala pa maborn ang ginang usa ka tawo, mabuhi ang iyang espiritu tungod sa pagtuo, tungod sa conviction sa Espiritu Santo. Ang hulagway sa usa ka tawo nga walay pagtuo sa atong Ginoong Kristo ay patay. Patay kamo kaniadto sa atubangan sa Dios tungod sa inyong mga kalapasan ug kasalanan. Verse 2. Gisunod ninyo ang dautan nga kinaiya sa mga tao nining kalibutana. So unsay kinaiya sa normal nga mga tao nining kalibutana? Daotag batasan, bisyoso o guban pa. Alam ko yan dahil diyan ako nanggaling noon. Gisunod ninyo ang dautan nga kinaiya sa mga tao nining kalibutana. Kaniadto sakop kamo ni Satanas. So ang usa ka tawo nga walay pagtuo sa atong Ginoong Kristo ay tauhan ni Satanas. Mao nang gingon dinhi sa Ephesians chapter 2 verse 2. Kaniadto sa dili pa kamo tinuga Kristohanon, sakop kamo ni Satanas nga mao ang hari sa mga espiritu nga nagagahom dinhi sa kalibutan. Og siya usab ang espiritu nga nagagahom sa mga tawo nga masinupakon sa Dios. Kaniadto sa mausab kita kanila, even Apostle Paul giuban niya ang iyang kaugalingon nga kaniadto sama usab kita uban si Apostle Paul kanila ng mga daotag batasan bisyoso ang ayong parusahan sa Ginoo kaniadto sama usab kita kanila nagkinabuhi kita sumanga sa atong tawhanon nga kinaiya. Unsa bang tawhanon kinaiya? Matupad dinhi ang tinguha sa atong hunahuna ug sa atong lawas maulang ang atong ginasunod. Og ni adto nga kahimtang nato malakip unta kita kanilang tanan nga angay silutan. Salamat na lang dahil nagtuo kita sa atong Ginoong Hesukristo. Muna nga kung sundon sa usa ka tawo ang iyang kaugalingong gusto lang, silutan gid siya sa Ginoo. Dahil matod pa sa atong Ginoong Hesukristo, if you want to follow me, you want to be my disciples, take up your cross, deny yourself, and follow me. Ibig sabihin nga, kinsa ka man, i-deny mo ang imong kaugalingon, sundon mo ang kagustuhan sa atong Ginoong Kristo. But because of His unfathomable love, o dili matungkad nga gugma, this what Jesus did. Matod pa sa Romans chapter 5 verse 8, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. So gipakita sa atong Ginoong Dios ang iyang dili matugkad nga gugma nga samtang kita ay makasasala pa, gipakamatyan kita sa atong Ginoong Kristo. Dahil mituo makita kaniya. This is the cost of our salvation, His agony on the cross. Nga atong sinati o atong makita kanunay every year diya sa mahal nga adlaw. Mark chapter 15 verses 33 to 34, sa dihang miabot ang alas 12 sa udto, mingit-ngit ang kalibutan hangtod sa alas 3. Og sa pagkalas 3 sa hapon, misinggit si Jesus sa makosog, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ngang boti pasabot, Diyos ko, nganong gipasagdan mo ako. Mao ni ang gisinggit sa atong Ginoong Kristo, mao ni ang nasinatian niya sa panahon nga kita ay giluwas sa atong Ginoong Kristo dito sa krus ng Kalbaryo. That is why believers or Christians should not take it lightly, the sufferings of the Lord Jesus Christ for the sake of our salvation. Dili barato ang pagkaluwas kanimo ug kanato. Mao na nga atong kaluwasan suklian nato sa mga butang nga makahimaya sa atong Ginoong Dios, makalipay sa atong Ginoong Dios, dahil muna ang dapat product, resulta sa kaluwasan na atong naangkon pinaagi sa atong pagtuo sa atong Ginoong Kristo. 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20, mao ning giingon sa written word of God through Apostle Paul, dili ba ang Espiritu Santo nga gihatag sa Dios nagapuyo sa atong lawas? So sa daw kita ang templo sa atong Ginoong Dios o sa Espiritu Santo.
kita ang templo sa Espiritu Santo. Muning ingon ni Apostol Paul, dili ba ang Espiritu Santo nga gihatag sa Dios nagapuyo sa atong lawas isip iyang templo iyang Pinoy-ana? Busa kining atong lawas dili ato kung dili iya sa Dios. So di ta pwedeng mo ingon nga this is my body kung dili this body ay gipanag-iya sa atong Ginoong Dios. Paano kita gipanag-iya sa atong Ginoong Dios? Matod pa sa 6:20, 1 Corinthians chapter 6 verse 20, kay mahal ang iyang pagpalit kanato. Paano kita gipalit sa atong Ginoong Dios? Through the death of our Lord Jesus Christ. Kay mahal ang iyang pagpalit kanato, busa gamita ninyo ang inyong lawas sa pamaagi nga madayeg ang Dios. Kinsa yang giignan ani ang mga Kristohanon. So ang usa ka Kristohanon nga may lang kayo mo istorya, may lang kayo mo istorya sa iyang baba nga Dios nun daw siya, tapos makita sa iyang adlaw-adlaw nga binuhatan nga sukwahi ang iyang kinabuhi sa tinuod nga Kristohanon, imperno gud siya. Dahil ang tawagan na ay professing Christian, hanggang sa baba lang siya, wala sa binuhatan. Muna nga, the response of this salvation, we should honor God as a response of His salvation, pinaagi sa pagpangandam sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Adlaw-adlaw ginasimba nato ang Ginoo through sa atong pag-ubi sa iyang written word, sa iyang kagustuhan nga nasa mahibaw-an nato sa iyang written word. Adlaw-adlaw na siya. Dili tong magluhod-luhod ta sa simbahan, kung dili ang simpleng pagsunod nato sa kabubuton sa atong Ginoong Kristo nga ana nasulat sa iyang written word sa Bible. 1 Peter chapter 1 verse 13 mo ning gingon, busa pangandam kamo kanunay sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Pag malig-on kamo og salig sa hingpit nga madawat ninyo ang panalangin nga ihatag kaninyo inig abot na ni Kristo Jesus. So unsa ning panalangin? Reward isip tinuod nga Kristohanon, tinuod nga tagasunod sa atong Ginoong Kristo. Reward dahil ang atong kaluwasan mibunga sa maayong mga batasan, dahil kita ay Kristohanon na, mibunga sa maayong binuhatan. We should honor God as a response of His salvation, pinaagi sa dili na pagbalik sa karaan natong mga tawhanong kagustuhan. Unsa ang tawhanong kagustuhan? Isip mga matinumanong mga anak sa Dios, ayaw kamo pagpadala sa dautan nga mga tinguha nga nagagahom kaninyo sa wala pa kamo makaila sa Dios. We should honor God as a response of His salvation, pinaagi sa pagpuyo nga matarong. 1 Peter chapter 1 verse 15, balaan ang Dios nga nagatawag kaninyo, busa ang ngayusab nga magpakabalaan kamo. We should honor God as a response of His salvation through living a holy life as God's reflections life. Verse 16, last verse sa atong text. Kay nagaingon ang Dios sa kasulatan, magpakabalaan kamo tungod kay ako balaan. This is God's salvation, prepared even before the foundation of the earth. Yun na nga na, pag sinabing kita ay Kristohanon, tinuod nga Kristohanon, ibig sabihin niya na ay luwas na kita para dili madaot ang atong kaluwasan. Ang atong kaluwasan dapat makitaan sa maayong binuhatan, maayong batasan. Unsa ang hulagway sa usa ka tawo nga maayong batasan? Maayhon siya, dili mapahitason, dili kapayason, dili bakakon, dili masinahon, dili dali ra maulit kung maulit di makapugong sa iyang kaugalingon. Dili na mao ang Kristohanong batasan. Ang Kristohanong batasan ay murag kinaiya sa atong Ginoong Hesukristo. Daghang kayong salamat ug maayong gabi sa tanan nga nagatan-aw ni ini nga pagtulunan mahitungod sa atong kaluwasan nga giandam na sa atong Ginoong Dios before the foundation of the world.
Grasya kini sa atong Ginoong Dios og madawatan nato kini pinaagi sa atong pagtuo kaniya og samtang uno sa katawo mituo sa atong Ginoong Kristo matransform ang iyang kinabuhi bilang tinuod nga Kristohanon ayon gayod sa written word sa atong Ginoong Kristo nga naa sa Bible. Mao nang hinungdan nga ang atong Ginoong Dios nagasugod gayud sa iyang katawhan nga basahon ang iyang pulong, iyang written word, i-meditate kini day and night so that we may be careful. Matod pa sa atong Ginoong Dios sa Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law, sa nang book of the law, the written word of God. This book of the law shall not depart from your mouth. You shall meditate on it day and night. Imo kining pagatun-an, pagabasahon adlaw o gabi. Unsa rason? You shall meditate on it day and night so that you may be careful. Careful gyud. To do partial. Partial ba? Kung dili everything written in it, then you will be prosperous and successful in the eyes of God. Dili prosperity in the eyes of the world, in the eyes of mga tao nga walay relasyon sa Ginoo, kung dili prosperity in the eyes of God, in God's point of view. Daghang kayong salamat ang igsoon maayong gabi sa tanan o kita ay magaampo. Nakabot usab kita og 46 minutes, so magaampo ta. Lord God, salamat kay Ginoo sa katatapos namong pagtuon sa imong pulong, Lord God, concerning sa salvation nga imo nang giandam kanamo, Panginoon, ug ang complete nga madawatan namo kini Ginoo sa imong pagbalik o sa pag-atubang namo sa imo, Lord God. Panalangini ang bawat nananaw ni ini, Lord God, o mutanaw pa, Ginoo, bless them, Lord God, according to their needs and according to their faithfulness diya sa iyo, Lord God. Salamat kayo, Amahan. Ang tanan nga dunay panginahanglan, physical man kini, kayuan siyang masakitong nga lawas kung siya ay masakiton, financial kung nangangailangan siya ng financial dahil pasukan na usahan, Jonah, o even relational, guba ang relasyon sa pamilya, Lord God, even emotional. I pray, Father God, sa pangalan ni Jesus, open the windows of your heavens, Panginoon, and pour out so much blessings, O Lord God, to those who are watching right now, Panginoon, nga nangangailangan ni Lord God. Salamat kayo, man. In Jesus' mighty name. Amen. Amen and amen. Maayong gabi sa tanan. Salamat sa Ginoo. 47 minutes and 45 seconds. Good night.